Kumusta sa lahat? Ako si Dr. Renato Bagani at ngayon ay ating tatalakayin ang paksang ang papel ng mga langis sa iyong dieta, gamot o lason. Anong klase ng langis ang ginagamit mo araw-araw? Olive oil, flaxseed oil, sesame oil? Maaring isipin mong lahat sila ay mabuti. Tama. Ngunit ang pagpili ng maling langis ay maaaring parang pagbuhos ng gasolina sa mga selula ng cancer. Lalo na pagkatapos ng edad na 60, ang mga langis na iyong kinokonsumo ay maaaring maging gamot o lason mo. Ang pangalan ko ay Dr. Renato Bagani at ako ay 90 taong gulang. Inilaan ko ang buong karera ko sa pagtatrabaho sa mga pasyenteng may cancer. Kahit ngayon, nasa ospital ako 3 araw sa isang linggo para alagaan ang mga tao. Marami ang nagugulat na makita akong nagsasanay pa rin sa aking edad. Nagtatanong sila, paano ka nananatiling matalas at aktibo? Ngayon, ibabahagi ko sa iyo ang aking sikreto. Natuto ako ng mahalagang aral nang ang isang malapit na kaibigan ko ay labis na nagdusa dahil sa maling pagpili ng langis. Sa loob ng mahigit 40 taon, pinag-aralan ko ang mga epekto ng dieta sa mga pasyenteng may cancer. At ngayon, may kumpiyansa akong makapagpapayo sa pamamahala ng dieta at kung aling mga langis ang hindi mo dapat gamitin kailanman. Paano mo pinamamahalaan ang iyong dieta? Nagpapa-check up ka ba ng regular? Iwanan ang iyong mga saloobin sa mga komento. Nakita ko na ang napakaraming pasyenteng nagdurusa. Ngunit wala nang mas tumama sa akin kaysa noong ang kaibigan ko ay na-diagnose na may colon cancer. Matapos magretiro, nagsimula siyang kumain ng mga organikong salad araw-araw na binabad sa olive oil. Matatag siyang naniniwala na ito ay malusog, ngunit lingid sa kanyang kaalaman. Unti-unting sinisira ng langis na iyon ang kanyang katawan. Agad kong sinuri ang dieta ng aking kaibigan at nagulat ako sa aking natuklasan. Ang mga pagpili at kombinasyon ng langis ay seryosong may depekto. Kumukonsumo siya ng labis na dami ng olive oil sa maling paraan, na patuloy na nagdudulot ng pamamaga sa kanyang katawan. Ang kaso ng aking kaibigan ay isang panggising. Hindi mo ba namamalayan na gumagamit ka ng mga langis na maaaring makasama? Napagtanto mo ba na ang isang bagay na pinili mo para sa kalusugan ay maaaring maging mapanganib? Anong larawan ang pumapasok sa isip mo kapag iniisip mo ang isang taong may edad na 93 matapos makita ang nangyari sa aking kaibigan? Alam kong kailangan kong ibahagi ang katotohanan tungkol sa mga langis at dieta. Sa loob ng mga dekada, masusi kong sinaliksik ang mga dieta ng mga pasyenteng may cancer. Tinutukoy kung aling mga kombinasyon ng langis ang nagpapasigla sa mga selula ng cancer at kung alin ang maaring makatulong sa paggamot. Sa pamamagitan ng pagmamasid sa mga pagbabago sa kaligtasan sa sakit at antas ng pamamaga ng mga pasyente, naging kumbinsido ako kung paano maaaring humantong sa makabuluhang pagpapabuti ang maliliit na pagbabago sa dieta. Ngayon, ibabahagi ko sa inyo ang mga pangunahing punto. Sana ito ay maging liwanag sa mga nahihirapan magpasya kung ano ang kakainin. Paki-like ang video na ito at pakinggan hanggang sa dulo. Magsimula na tayo ngayon. Maniniwala ka ba na nakikita ko pa rin ang mga pasyente at nagtatrabaho sa aking hardin? Nakapunta ka na ba doon? Narito ang 5 mahahalagang prinsipyo para sa mga pasyenteng may cancer kapag pumipili ng mga langis. 1. Huwag kailanman kumain ng olive oil. Hilaw sa malalaking dami. Ang olive oil ay kilala na kapaki-pakinabang, ngunit hindi lahat ng olive oil ay angkop para sa pagluluto sa mataas na temperatura. Ang extra virgin olive oil na karaniwang ginagamit ay may mababang smoke point
Madali itong mag-oxidize sa mataas na temperatura na lumilikha ng mga nakakapinsalang sangkap. Ang labis na pagkonsumo ng hilaw na olive oil ay maaaring makagambala sa balanse ng mga fatty acid sa iyong katawan. Ang sobrang dami ng ilang particular na fatty acid ay maaaring mag-trigger o magpalala ng pamamaga. Ang olive oil ay madalas na ginagamit bilang salad dressing dahil sa lasa nito. Ngunit mag-ingat na huwag itong sobrahin sa paggamit. Ang isa sa aking mga pasyente, si Mary Johnson, isang 66 taong gulang na babae, ay dating naglalagay ng maraming extra virgin olive oil sa kanyang salad tuwing umaga para sa mga kadahilanang pangkalusugan. Gayunpaman, pagkatapos ng ilang buwan, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na enteritis at heartburn. Pagkatapos ng pagsusuri, natagpuan ang isang matinding pamamaga ng kanyang bituka mukosa. Pagkatapos ng isang detalyadong pagsusuri sa dieta ni Mary, ang sobrang pagkonsumo ng olive oil ay natukoy bilang isa sa mga sanhi sa kung gusto mong kumonsumo ng mga hilaw na langis. Mas mainam na gumamit ng maliit na halaga ng flaxseed o sesame oil na may mas mataas na smoke point at mayaman sa omega-3 fatty acids sa halip na olive oil. Gayunpaman, ang pinakamahusay na pagpipilian ay kumain ng mga abokado o mismong mga nuwes bilang karagdagan sa mga langis. Maaari ka ring kumonsumo ng maraming sustansya tulad ng hibla, bitamina at mineral na mas kapaki-pakinabang para sa iyong katawan. Subukang maglagay ng hiniwang abokado o ilang walnut o almendras sa halip na olive oil sa salad. Sa particular, ang mga may mahinang tiyan, malalang sakit na nagpapaalab, at mataas na kolesterol ay dapat na labis na mag-ingat sa pagkonsumo ng olive oil. Dapat kang kumain lamang ng maliit na halaga ng may pag-iingat sa halip na kumain lamang ng marami nito dahil ito ay kilala na isang magandang langis. Inirekomenda na gamitin ang heat-sensitive na extra virgin olive oil sa maliit na halaga lamang sa mga salad nang hindi ito iniinit. Gaano kadalas ka kumakain ng olive oil? 2. Dapat iwasan ng mga pasyente ng cancer ang mga langis na mayaman sa omega-6. Sunflower oil, corn oil, grapeseed oil, canola oil, ito ang mga karaniwang langis sa pagluluto sa ating mga dieta. Ang mga langis na ito ay mayaman sa omega-6 fatty acids na mahalaga, ngunit ang labis na paggamit ay maaaring magpataas ng pamamaga sa katawan at malapit na nauugnay sa paglaki at pagkalat ng mga selula ng cancer. Ang mga modernong dieta ay madalas na may mas mataas na ratio ng omega-6 sa omega-3 na humahantong sa mga kawalan ng balanse sa kalusugan. Si James Miller, isang 73 taong gulang na pasyente, ay gumamit ng grapeseed oil na ipinapalaganap bilang isang malusog na langis pagkatapos magretiro upang pangalagaan ang kanyang kalusugan. Masagana niyang ginamit ito kapag nagpiprito o nag-i-stir fry. Gayunpaman, ilang buwan pagkatapos, siya ay na-diagnose na may matalim na pagtaas ng mga numero sa atay sa isang regular na check-up. Ang isang detalyadong pagsusuri ay nagsiwalat ng mataas na antas ng mataba na atay at malalang pamamaga, at ang labis na paggamit ng omega-6 ay natagpuan na isa sa mga sanhi. Kapag pumipili ng mga langis sa grocery store, siguraduhing suriin ang label ng produkto at alisin ang mga langis na may mataas na rasyo ng omega-6 mula sa iyong listahan ng pamimili. Sa halip, matalinong pumili ng flaxseed oil, chia seed oil o canola oil na may magandang balanse sa pagitan ng omega-6 at omega-3. Mag-ingat sa mga langis na nakatago sa mga naprosesong pagkain.
Maraming murang omega-6 na langis ang ginagamit sa mga merienda, tinapay, at instant na pagkain. Kaya bawasan ang iyong paggamit kung maaari. Kapag nagluluto sa bahay, maaari mong isaalang-alang ang paggamit ng maliit na halaga ng avocado oil o coconut oil na may mataas na smoke point. Napakahalaga na bawasan ang paggamit ng omega-6 para sa mga meron ng mga sakit na nagpapaalab o nakikipaglaban sa cancer. Kapag kumakain sa labas, pinakamahusay na pamahalaan ang iyong dieta sa mga lutong bahay na pagkain dahil hindi mo alam kung aling mga langis ang ginagamit. Tinitingnan mo ba ang listahan ng mga sangkap kapag pumipili ng mga langis sa grocery store? 3. Kumain ng mga fermented na pagkain. Sa mga langis, ang mga fermented na pagkain tulad ng sauerkraut, yogurt, kombucha, at kahit na natural na fermented na atsara ay mayaman sa mga kapaki-pakinabang na bakterya na mahalaga para sa kalusugan ng bituka. Ang mga kapaki-pakinabang na bakterya na ito ay nagpapabuti sa kapaligiran ng bituka, nagpapalakas ng kaligtasan sa sakit at tumutulong na sugpuin ang cancer. Ang pagdaragdag ng katamtamang dami ng flaxseed oil ay maaaring lumikha ng isang kamangha-manghang synergy. Ang mga omega-3 fatty acids sa flaxseed oil ay may malakas na epekto laban sa pamamaga at tumutulong na makuha ang mga sustansya mula sa mga fermented na pagkain. Si Mary Green, isang 70 taong gulang na pasyente, ay nahirapan na mabawi ang kanyang kaligtasan sa sakit pagkatapos ng operasyon sa colon cancer. Inirekomenda ko na kumain siya ng sauerkraut kasama ang kanyang almusal tuwing umaga at magdagdag ng isang patak ng flaxseed oil dito. Bagaman sa una ay nag-aalinlangan siya pagkatapos na patuloy na isagawa ito. Ang kanyang mga antas ng kaligtasan sa sakit ay nakakagulat na nakabawi sa loob ng mga buwan at ang kanyang pangkalahatang lakas ay bumuti rin. Subukang magdagdag ng 1 kutsara ng flaxseed oil sa sauerkraut. Maaari mong subukan sa mga natural na fermented na atsara at isang maliit na halaga ng flaxseed oil. Mahalaga na limitahan ang dami ng langis sa mas mababa sa 1 kutsara bawat araw. Ang flaxseed oil na mahina sa init ay dapat idagdag sa dulo ng pagluluto o kainin ng hilaw upang mabawasan ang pagkawala ng sustansya. Subukang magdagdag ng maliit na halaga ng flaxseed oil sa yogurt. Ang mga taong may mataas na presyon ng dugo o sakit sa bato ay dapat ayusin ang kanilang paggamit ng maalat na fermented na pagkain. Ang labis na paggamit ng sodium ay maaaring makasama sa kalusugan. Gayon din, mahalaga na patuloy na kumonsumo ng katamtamang halaga sa halip na kumain ng maraming fermented na pagkain dahil lamang sa sila ay fermented na pagkain. Naisip mo na ba ang langis kapag kumakain ka ng atsara? 4. Ang langis ng isda ang pinakaligtas na panggamot na langis. Ang omega-3 fatty acids. Ang EPA at DHA na sagana sa mga isdang asul tulad ng mackerel, tuna, salmon, at soror ay ligtas na taba na may napatunayang malakas na epekto laban sa pamamaga at cancer. Ang omega-3 ay mahalaga para sa kalusugan ng mga lamad ng selula ng ating katawan. Binabawasan ang pamamaga at tumutulong na sugpuin ang paglaki ng mga selula ng cancer. Ito rin ay nagbabalanse ng mga omega-6 fatty acid. Si Robert Lee, isang 80 taong gulang na lolo, ay matagal nang nagdurusa sa hyperlipidemia. Bilang karagdagan sa paggamot sa gamot, inirekomenda ko ang pagpapabuti ng dieta, lalo na ang patuloy na pagkain ng isdang asul, bilang resulta ng pag-aayos ng dieta upang kumonsumo ng mackerel, pomfret, tuna,
ATBP 2 o 3 beses sa isang linggo. Ang kanyang mga antas ng kolesterol ay naging matatag sa loob ng ilang buwan at nagpakita ng positibong epekto sa pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo. Kung maaari, lutuin ang isda sa anyo ng pagpapasingaw o pag-i-stew sa halip na ihawin upang maiwasan ang pagkawala ng langis. Ito ay dahil ang mga omega-3 fatty acid ay maaaring masira ng mataas na temperatura kapag iniihaw ang isda. Kapag kumakain ng nilagang sori tuna o mackerel, inirerekomenda na itapon ang langis at banlawan ito ng tubig. Ngunit kung ito ay isang produkto na naglalaman ng malusog na langis, okay lang na kumonsumo ng maliit na halaga kung mahirap kumain ng isda. Ang pag-inom ng mataas na kalidad na mga suplemento ng omega-3 ay maaring maging isang magandang alternatibo. Ang langis ng isda ay may epekto sa pagpapalabnaw ng dugo. Kaya, ang mga umiinom ng mga pampalabnaw ng dugo o mga ahente laban sa pamumuo ay dapat kumonsulta sa isang doktor o parmasyutiko bago ayusin ang kanilang paggamit. Ang labis na paggamit ay maaaring magpataas ng panganib ng pagdurugo. Mas ligtas din na pumili ng medyo maliit na mga isdang asul sa halip na malalaking isda na maaaring kontaminado ng mga heavy metal. Naisip mo na ba ang langis ng isda bilang gamot lima? Tandaan ang formula ng pagsipsip ng gulay at langis. Ang mga bitamina A, D, E, at K ay mga bitamina na natutunaw sa taba at hindi maayos na nasisipsip ng ating katawan nang walang langis. Gaano man karaming magagandang gulay ang iyong kinakain, kung hindi mo ito kinakain kasama ng langis, ang rate ng pagsipsip ng mga mahahalagang bitamina na ito ay makabuluhang mababawasan. Maaari itong humantong sa mga kakulangan sa bitamina at magdulot ng iba't ibang mga problema sa kalusugan. Si Susan Williams, isang 68 taong gulang na may bahay, ay may ugali na pakuluan ang mga gulay sa tubig araw-araw para sa mga kadahilanang pangkalusugan. Gayunpaman, sa kabila ng patuloy na pagkonsumo ng mga gulay, siya ay nagdusa mula sa malalang pagkapagod at pananakit. Siya ay na-diagnose na may kakulangan sa bitamina D sa ospital at nalaman na ang pangunahing dahilan ay hindi siya kumonsumo ng mga gulay na may langis na nagreresulta sa hindi sapat na pagsipsip ng mga bitamina na natutunaw sa taba. Sa halip na walang kondisyong stir-fry ang mga gulay sa langis, pakuluan ang mga ito at magdagdag ng ilang patak ng flaxseed oil upang ihalo ang mga ito o iwisik ito sa isang salad bilang dressing. Ang pagdaragdag ng isang kutsarita ng flaxseed oil sa pinakuluang spinach o broccoli ay maaaring magpataas ng rate ng pagsipsip ng bitamina. Ang mga gulay na mayaman sa mga bitamina na natutunaw sa taba tulad ng mga karot at kamatis ay dapat na ubusin kasama ng isang maliit na halaga ng malusog na langis. Halimbawa, kapag ang mga kamatis ay niluto na may olive oil, tumataas ang rate ng pagsipsip ng lycopene. Mag-ingat dahil ang paglalagay ng masyadong maraming langis ay maaaring humantong sa labis na calories at humantong sa pagtaas ng timbang. Mahalaga na panatilihin ang tamang dami kahit na ito ay isang magandang langis. Gayon din, ang pagluluto ng mga gulay sa mataas na temperatura sa loob ng masyadong mahabang panahon ay maaaring magdulot ng pagkawala ng sustansya. Kaya, mas mahusay na lutuin ang mga ito sa maikling panahon o kainin ng hilaw. Paano ka kumakain ng gulay? Karagdagang mga tip para sa malusog na pagkonsumo ng langis. Isa, mag-imbak ng mga langis sa mga bote ng salamin. Huwag kailanman sa plastic.
Ang mga langis ay lubhang madaling maapektuhan ng liwanag at oxygen at madaling mag-oxidize. Ang mga na-oxidize na langis ay maaaring makabuo ng mga nakakapinsalang free radical at maging carcinogenic. Sa particular, ang mga murang langis sa mga plastic na bote ay dapat hawakan ng may pag-iingat dahil ang mga sangkap ng plastic ay maaaring lumabas o mas madaling mag-oxidize. Ang plastic ay may maraming maliliit na puwang na nagreresulta sa mataas na pagkamatagusin ng oxygen at mahinang proteksyon sa UV. Ang isa sa aking mga pasyente ay bumili ng isang malaking kapasidad na plastic na bote ng langis sa pagluluto mula sa isang supermarket at ginamit ito sa kusina. Tumagal ng ilang buwan bago maubos ang langis. Ngunit isang araw ay napansin niya ang isang kakaibang amoy at pagbabago sa lasa. Lumalabas na ang langis ay na-oxidize at ito ay isa sa mga sanhi ng kanyang hindi pagkatunaw ng pagkain at heartburn. Ang mga langis ay dapat na nakaimbak sa mga madilim na kulay na mga bote ng salamin. Mahalaga na harangan ang liwanag at bawasan ang kontak sa labas ng hangin. Itago sa isang malamig na lugar na malayo sa direktang sikat ng araw at isara ng mahigpit ang takip pagkatapos gamitin. Ang pagbili ng mga produktong may maliit na kapasidad at mabilis na pagkonsumo sa mga ito ay isang mahusay na paraan upang maiwasan ang oksihenasyon. Gayon din, ang ilang mga langis na inirerekomenda para sa palamigan na imbakan, tulad ng flaxseed oil, ay dapat na nakaimbak sa ref at ginagamit lamang hanggat kinakailangan. Ang na-oxidize na langis ay maaaring magkaroon ng masamang lasa at amoy at maging itim. Kung makakita ka ng mga pagbabagong ito, dapat mo itong itapon kaagad. Kahit na ito ay isang basura, ang langis na kinakain para sa kalusugan ay maaaring maging lason. 2, kumonsumo ng mga langis sa maliit na halaga. Gaano man kabuti ang langis, ipinagbabawal ang labis na pagkonsumo. Ang langis ay sa huli ay isang pagkaing mataas sa calorie. Ito ay isang sustansya na kailangan ng ating katawan. Ngunit ang labis na pagkonsumo ay maaaring magdulot ng pagtaas ng timbang, pagtaas ng antas ng kolesterol, at hindi pagkatunaw ng pagkain. Nakakagulat na maraming mga kaso kung saan ang mga tao ay kumakain ng sobra dahil sinabi sa kanila na ito ay isang magandang langis. Si James Miller, 58, ay narinig ang tungkol sa mga benepisyo ng olive oil sa isang programa sa kalusugan at kumain ng 12 ng litro sa isang araw. Nagwiwisik ng maraming olive oil sa kanyang salad tuwing kumakain at hinahalo ito sa kanin. Ilang buwan pagkatapos, ang kanyang timbang ay tumaas ng husto at siya ay na-diagnose na may mataas na lipid sa dugo sa isang health check-up. Sinubukan niyang maging malusog, ngunit ang labis na paggamit ng langis ay naging lason. Isang kutsarita bawat pagkain ay sapat na. Kapag nagluluto, gumamit lamang ng maliit na halaga at bawasan ang paggamit ng langis sa pamamagitan ng paggamit ng mga paraan ng pagpapasingaw, pagpapakulo, o pag-stew. Gumamit ng suka o lemon juice sa halip na salad dressing at magdagdag lamang ng ilang patak ng flaxseed o sesame oil sa dulo. Ang balanseng paggamit ng lahat ng sangkap ng pagkain, kabilang ang langis. Ang pinakamahalaga, lalo na ang mga kailangang kontrolin ang kanilang timbang o may mga malalang sakit tulad ng hyperlipidemia o diabetes, ay dapat magbayad ng higit na pansin sa kanilang paggamit ng langis. Huwag matukso sa modifier na malusog at laging panatilihin ang tamang dami. 3, ganap na iwasan ang mga pagkaing may trans fats. Ang trans fats ay mga binagong taba na ginawa sa pamamagitan ng pagproseso ng likidong langis ng gulay sa isang solidong anyo. Kapag pumasok ito sa ating katawan,
Pinapataas nito ang mga antas ng masamang kolesterol LDL at pinabababa ang mga antas ng mabuting kolesterol HDL at isang kinatawan ng carcinogenic na makabuluhang nagpapataas ng panganib ng sakit sa puso at kanser. Karaniwan itong ginagamit sa margarine, mantika, merienda, tinapay at mga pritong pagkain. Si James Miller, 62, ay karaniwang nasisiyahan sa mga murang merienda at tinapay na ibinebenta sa mga supermarket dahil maginhawa ang mga ito. Lalo na niyang nagustuhan ang tinapay na gawa sa margarine at mga pritong pagkain na naglalaman ng mantika. Namuhay siya nang walang gaanong kamalayan sa kanyang kalusugan. At ilang taon pagkatapos ay na-diagnose siya na may colon polyp at malubhang problema sa kanyang kalusugan sa vascular. Ang mga trans fats na laganap sa kanyang dieta ay isa sa mga sanhi. Siguraduhing suriin ang listahan ng mga sangkap kapag bumibili ng pagkain. Kung mayroong mga expression tulad ng hydrogenated oil, partially hydrogenated oil, o vegetable cream, may mataas na posibilidad na naglalaman ito ng trans fat, kaya ibaba mo ito kaagad. Kapag nagluluto sa bahay, mas mainam na gumamit ng maliit na halaga ng mantikilya sa halip na margarine o hindi na gumamit nito. Pinakaligtas na bawasan ang pagkonsumo ng mga naprosesong pagkain at ugaliing magluto gamit ang mga direktang sangkap. Kahit na ang mga produktong may label na 0G of trans fat ay maaaring maglaman ng maliit na halaga ng trans fat. Kaya mag-ingat. Ito ay dahil ang mga pamantayan ng Ministry of Food and Drug Safety ay maaaring markahan bilang 0G kung ang halaga ay mas mababa sa 0.2G o 2G. Ang pinakatiyak na paraan ay iwasan ang mga naprosesong pagkain na maaaring maglaman ng trans fats. Mismong, mahal na mga manonood, ang langis ay isang mahalagang sustansya para sa ating katawan. Ngunit depende sa kung paano mo ito pipiliin at gagamitin. Maaari itong maging gamot o lason na nagdudulot ng cancer. Ang 8 tip ngayon ay hindi lamang tungkol sa pagbabago ng iyong dieta, ngunit mahalagang mga alituntunin na maaaring gumanap ng isang mapagpasyang papel sa iyong malusog na katandaan at pag-iwas sa cancer. Tingnan kung anong mga langis ang nasa iyong mesa at kung anong mga naprosesong pagkain ang iyong kinakain ngayon. Maraming tao ang nag-iisip na natural lamang na magkasakit habang tumatanda. Madalas nilang tinatanggap ang sakit na parang tadhana. Iniisip na wala na silang mababago ngayon. Gayunpaman, malinaw kong napagtanto pagkatapos panoorin ang maraming pasyente ng cancer sa loob ng mahigit 40 taon. Kahit na ang tila maliliit na gawi, kung patuloy na isasagawa, ay maaaring humantong sa nakakagulat na kamangha-manghang mga himala. Kung mahirap baguhin ang lahat ngayon, subukang patuloy na isagawa ang hindi bababa sa isa sa mga bagay na sinabi ko sa iyo ngayon. Halimbawa, magsimula sa maliit na ugali ng maingat na pagbabasa ng listahan ng mga sangkap sa likod ng bote ng langis. Ang maliit na pagbabagong ito ay maaaring maging unang hakbang sa pagprotekta sa iyong katawan at pag-iwas sa kanser. Alam mo, sinasabi na dapat mong pangalagaan ang iyong kalusugan mula sa murang edad. Ngunit sa aking karanasan, walang bagay na tulad ng huli na kung magsisimula kang gumawa ng malusog na mga pagpipilian mula sa sandaling ito, tiyak na makakatagpo ka ng ibang bukas. Kahit ako sa edad na 90 ay natututo pa rin at nagsasagawa ng mga bagong kaalaman sa kalusugan at namumuhay ng malusog. Kaya mo rin. Taos puso akong umaasa na ang karunungan na ibinahagi ko ngayon ay magiging isang maliit na binhi sa iyong malusog na buhay. Gumagawa ako ng isang panunumpa tuwing umaga habang tumitingin sa salamin. Gumawa tayo ng malusog na mga pagpipilian ngayon.
Marami pa ring dapat matutunan at marami pang dapat ibahagi kahit na ako ay tumatanda. Ang panunumpa na ito ang nagtutulak sa akin na alagaan ang mga pasyente kahit sa edad na 90. Mayroon ka bang ganyang panunumpa kung mayroon kang isang malusog na ugali na gusto mong simulan ngayon? Mangyaring iwanan ito sa mga komento. Ang iyong maliliit na kasanayan ay maaaring magsama-sama upang makagawa ng malalaking pagbabago. Ano kaya ang magiging hitsura ng iyong buhay sa mga panahong ito sa susunod na taon kung magsisimula ka ngayon? Tiwala ako na maaari kang mamuhay ng isang mas malusog at mas masiglang buhay. Ano ang isang bagay na babaguhin mo simula ngayon sa susunod na video? Ipapakilala ko sa iyo kung paano lumikha ng isang masarap na dieta na walang langis at babalik na may mga praktikal na tip para sa isang malusog na hapag. Mangyaring abangan